What's up, Nurse everyone? Squad? It's Paige Manto, your digital nurse from London. I'm EJ Abarientos, your nurse photographer in the UK. And we are the hosts of the Nurse Show. Nurse Show! And we are live. Yes, we are live. And kumusta kayong lahat? It's Saturday. So anong oras dito sa UK? It's 12 o'clock. 12 o'clock. In the afternoon, and sa Pilipinas, alam ko 7 p.m., di ba? Yes, at may special guest tayo today. Yes, mamaya lalabas yung special guest namin. Pero ngayon guys, share muna tayo ng live. I-share ko din yung live namin sa page natin, bro. Share muna guys. Kumusta tulog mo, bro? Bro? Ano bro? Kumusta tulog mo? Okay lang, nakabawi-bawi na bro. Puyat tayo. Grabe yung tulog ko kanina, bro. Nagising ako kanina, sakit ng shoulder ko. Hindi ko alam bakit masakit yung shoulder. Ay, Diyos ko, same. Ano ba yan? Ba't kaya sabay tayo, no? Wait lang, bro, ha? Share lang namin, siguro guys. Siguro sa bro? Guys, sa kakabuhat natin. Pwede. Kakabuhat natin ng mga camera. Uy, 27 followers agad. Guys, comment naman below kung taga saan kayo. Where are you watching from? Uy, hello, Hamster. Shout out kay Hamster. Guys, pa-share naman ng live para madami tayo ngayon. Para yes. Para maraming nag-aabang bro sa guest natin ngayon. Maraming nag-aabang. Yes. Oo. And ayun, sabi ni Marites daw? Papa Jackson brought me here. Yes, we are all excited. And actually, bro, excited ako kasi dati sabi nga ni Dek nga pala, dati pinapakinggan lang natin yung guest natin during kung shift yung sa trabaho, tas ngayon na-interview na natin siya, bro. Oo, bro. At marami tong bro, fan ng mga nurses kasi nung time na yon sa Pilipinas, 'di ba? Pag night shift, siya ang pinakikinggan talaga ng mga nurses, bro. Yes. Oh, shout out sa aming. Ang daming fans ni Papa Jackson. Watching from Tanza, Cavite. Hello Ian, hello Kathy. Shout out sa 62 viewers natin dyan. Pa-share po ng live para madami tayo, guys. In a while, papasok na si Papa Jackson. Nagre-ready lang siya. Shout out sa lahat ng So watching from Hong Kong. Wow, dami talaga. Worldwide talaga si Papa Jackson. Worldwide. Grabe. Hi, James. Shout out. Watching from Legazpi, Albay. Yan. Mamaya pala, pala, sa mga taga-London dyan, mamaya 6 p.m. andun kami sa Dingwall sa may Camden Town. Kami po yung host ng Orange and Lemons Live. So kita-kits later, guys, sa mga taga-London dyan. Siege, ang cute mo daw. Cute mo talaga. Sino sabi? Grabe, 84 viewers na tayo, bro. Silan kayo? Malapit na mag-100, bro. 100 viewers na labas sa si Pajak. Pa-share naman, guys. While waiting pala sa guest natin, guys, sa mga nanonood dyan, sa mga hindi nakakilala sa amin, again, ako po si Siege Manto, and eto si EJ Abarientos. Kami po yung host ng The Nurse Show. And yung The Nurse Show, isa po itong show, hindi lang siya podcast, kundi siya online show sa YouTube tsaka sa Facebook, where we engage or we talk to nurses here in the UK and also in other parts of the world. Pero with this live na ginagawa namin ngayon, hindi lang kami focus sa nurses na we will reach out to yung mga other people in other walks different of life. Profession. Yes. Actually, ito yung parang naging pilot episode namin, guys, na nag-interview kami na hindi nurse. Oo. Kasi kasi ang daming nagre-request, bakit daw nurses lang yung interview nyo? Andito naman kami. So, sige, your wish is our command. And hopefully, maka-interview kami dito online ng mga guests namin from other countries like mga Middle East, mga sa Pilipinas, sa Thailand, sa Brazil, kahit saan pa man yan. Uy, hello, Nick Stars. Siege and EJ brought me. Ayan, iba naman. Iba naman. Kumusta po sa mga taga-Pilipinas dyan? Good evening sa inyong lahat. 7 p.m. the Philippines. Yun.
Inantay lang namin yung guest natin. Uy, may nanonood sa YouTube. Sabi niya, "Good morning mga Papsi. Kakatapos ko lang." Oo nga pala guys, before anything else, kanina po nag-release kami ng episode 7 ng season 3 namin. So kung gusto niyo po marinig or mapanood yung kwento ng magkapatid. So magkapatid sila na nurses and they're working at the same unit sa hospital. So if you're curious kung is it a good thing or a bad thing, watch our episode guys. Nasa YouTube guys. And please don't forget to subscribe our YouTube guys. Please guys, we will appreciate talaga kung ma-follow nyo po kami sa YouTube. Type nyo lang po The Nurse Show. Ang ganda ng episode natin kanina rin. Aga daw natin nag-live bro. Yes, maaga kami nag-live kasi gabi na sa Pilipinas and yung guest natin taga Pilipinas. So we're meeting halfway. Ayun. Si Papa Jack, ano ka lang, thumbs up ka lang kung ready ka na ha. Watching from UAE. Yun. Aming taga Middle East. Wow. Shout out to 130 viewers. Dami nag-aabang talaga kay Pa Jack. Actually bro, kinakabahan ako bro kasi ewan ko, dami na nating na-interview like Nurse Even, sila Banks Garcia, Daddy Danzo, pero this time kinakabahan ako kasi live. Live to bro, hindi to tulad sa studio na may recorded. Yes. Oh, okay na daw. Ready daw si Pa Jack. Ready na ba kayo guys? Are you ready for our guest today? Wait lang bro kasi tinatanong ko lang. Okay. Sige lang. Ayun guys, so ikaw na mag-interview bro. Introduce bro ng guest natin. Sige. Introduce na ba? Ready na? Yes, ready na sila. Ay, wait lang muna bro. Guys, kung ready na kayo, type 1 sa comment section. Type 1 kung ready na kayo. Yan, ready na daw sila. Type 1. Type the number 1 if ready na kayo. Sige, check ko lang bro ha. Wait lang ha. Again, we are live pala sa Facebook natin, The Nurse Show Facebook, and sa ating YouTube channel sa The Nurse Show. Ready na daw sila, type. Nag-1 na sila bro. Uy, nawala man yung natin. Ready na ang ating mga viewers all around the world. Ayan, dami na nag-1 bro. So, ikaw na bro, mag-introduce ka na. Okay, introduce na? Okay. Good evening everyone and welcome to the Nurse Show, of course. And tonight is very special kasi may very special guest kami today. And ito yung first interview namin outside the world of nursing. But honored talaga kami, honored tayo bro, na pinagbigyan tayo ng taong to. Kasi to bro well-known personality to sa Pilipinas. Yeah. Of course, one of the most famous DJ sa radio, napapakinggan natin siya sa Pilipinas. And of course, personality rin siya sa TV. Lumalabas nito sa TV si Papa Jackson. And known for entertaining millions of Filipinos all around the world. Live streaming, real talk conversations. So, papasukin na natin. Walang iba. Ang nag-iisa. One of my best friends, bro. Papa Jackson! Woo! Hi, guys! Yun, no? Saan ka, bro? Nasa Carlo ako ngayon, Pang, kasi birthday event ng kuya ko. So, syempre, iniwan ko muna event para sa inyo. Hi, Pang! Happy birthday, Dinig Pang! ba ako? Dinig ba ako? Dinig ka, Pang. Medyo malayo lang ng konti. Ayan. Pang! Narinig niyo ako? Yes, loud and clear. Dinig na. Okay. First of all, Papa Jackson, thank you so much na pinaunlakan mo kami sa sa live na ito. We're very thankful kasi sino lang ba kami? Hindi. Actually, matagal ko lang gusto mag-volunteer na mag-guest nyo. Kasi sobrang proud ako sa kay Papang EJ dahil matagal ko ng kaibigan talaga yan. Dahil nakikita ko nga, ha? Sige. Sorry. Dahil nga, syempre, ang tawag nito, hindi ko inaasahan na gagawin niya tong ganitong klase ng show. Kaya pag pinapanood ko yung episodes nyo, natutuwa ako dahil ang gaganda ng mga episodes nyo. Thank you, Pang. Thank you. So, Pang, una-una alam namin, super busy ka talaga. 'Di ba? Super busy mo. Marami kang ginagawa.
So, thank you sa pagpa-unlock. At ang dami nag-aabang sa'yo. Oh. Grabe, nasa 157 viewers na tayo ngayon. Okay. Sige, mag-start na tayo, bro, kasi excited na sila eh. So, Papa Jackson, may question lang ako. Ako na una mag-question. Kung walang nakikinig sa'yo, sino si Papa Jackson? Kung sakaling I did not take this route in life, siyempre, alam mo, habang nagkakaedad ka, nag-iiba yung yung gusto mo sa buhay eh. Siguro pag tinanong mo sa akin yan, 10 years ago, I'll give you a different answer, no? Pero ngayon, na medyo nag-mature na tayo, pag wala na ako sa radyo or hindi ako nagra-radyo ngayon, siguro I wanna be a farmer. Farmer? Bakit farmer? Parang, di ba nung pandemic, parang naging valuable yung panahon natin with nature eh. Di ba? Although, hindi yung farmer na when I said farmer ako, hindi yung magle-labor ako sa farm. Yung I wanna have my own farm, I farm the field with modern machine, but I wanna be close to nature. Baga, hindi naman laging palay tsaka mais lang ang pwedeng itanim eh. Marami naman, di ba? So gusto ko talagang magtanim. No? I wanna cultivate my own land. O, di ba? May bago silang nalaman tol kay Papa Jackson, bro. Gusto pala maging farmer ni bro. Ngayon, kung tagtanan mo ako. Tsaka kung hindi man yan, siguro gusto ko maging animal rescuer. Oh, napakano niya talaga, 'di ba? Napakano sa animals, no? May ka ba? May pet ka ba, Papa Jackson? Oh, yeah. I have 5 dogs and 3 cats na rescue. At saka diyan, malalim yung love ko sa animals. Very reason kung bakit ako vegan. Vegan ka pala. Nice to know. Yes, vegan ako. Alam ko, 'di ba? Kasi nung nagsama tayo noon, matagal ka nang hindi nagra-rice. Pero kailan ka pa naging kailan ka nag-convert sa as vegan talaga? Matagal na eh. First niyan siguro I was a pescatarian for barely give and take siguro mga a year. Tapos naging after ng pescatarian, I moved into being a vegetarian. Matagal akong vegetarian kasi I still consume egg tsaka dairy nung time na yun. Until several years ago, nag-host ako ng event ng Vegan Fest. And then meron dong literature, may mga discussions about the differences of being a vegetarian and a vegan. And then, ang layo pala ng difference. So, nag-move ako into a vegan. Although, again, ang pagiging vegan ay dalawang klase rin yan eh. There's a lifestyle vegan and there's a diet vegan. So ako nasa diet vegan lang ako. Hindi ako kumakain ng kahit anong may kinalaman sa animal, pero nakakapaggamit pa rin ako ng leather na sapatos, which is animal pa rin. So feeling ko after siguro few years from now, baka mag-jump ako dun sa full-on vegan. Mahirap din kasi. Kasi when you buy a car, leather ng upuan ng kotse, upuan ng kotse, leather, animal. So ang hirap eh. Oo nga. Papa Jack, shout out pala kay Dekdek ka pala. Super ito content creator to sa UK. Super idol ka ni Dekdek ka pala. Pero Papa Jackson, we want to know kung hindi ka nagdi-DJ or hindi ka nagla-live dun sa YouTube niyo po, ano po yung ginagawa ng isang Papa Jack? Pag wala ako sa live, ordinary like today, driver ako ng sister ko. Yan eh, that's my love language eh. Service ang love language ko. No? Mahilig akong magsilbi sa tao, no? I like driving for my family. Mahilig ako diyan yung yung physically present ako sa buhay ng ibang tao. Case in point, halimbawa may nadaanan akong nasiraan ng gulong, tapos alam kong hindi kaya magpalit. Umihinto ako para ipagpalit ng gulong. Nag-i-enjoy ako sa ganon. So ganon. Pag wala ako sa live, that's what I do, no? Nanay ko, kapatid ko. Or, lately, I do photo walks alone. If not alone, kasama ko yung daughter ko. I do photo walks. Ay, perfect. Nagpo-photo din pala siya, din, bro, si Papa Jack. Grabe mga mga camera ni Papang. Sana makapunta siya ng London, bro, tapos mag-photo walk tayo dito sa London. Imbitahin natin si Papa Jack. Tama. That's the goal. That's the goal. Yes. Always welcome ka dito, Pang. At Pang, ito pala, marami kasing na-curious, Pang. Kailan mo ba na-realize na gusto mo maging DJ? Paano to nag-start lahat? Paano to nag-start lahat?
magandang kwento yan. Dati kasi, hindi ko alam kung dapat kong sabihin to, pero alam naman to ng open secret naman. Dati kasi, I used to join yung mga ginoo-ginoo. Wow, yung mga nabanggit mo na ngayon sa akin. Diba? Mister pala to. Hindi naman sa pagmamayabang, pero 14 yata ang title ko, parang gano'n. Oh, grabe Ang dami kong title. Na siguro, siyam doon yung ako yung title, parang 4-5 doon yung first runner-up ako. Ganon. Ginawa ko yan when I was younger, nung fresh pa tayo, kasi yung kuya ko, di ba LGBTQ yung kuya ko eh. Siya yung taga-damit sa akin. So tag team kami, dadamitan niya ako yung sasali. Pag may kinita kami, ibibigay namin sa nanay namin. So we were doing it for money. Hindi ko ginawa yan kasi napapugian ako sa sarili ko. No. Alam ko lang na kaya kong manalo dahil alam ko na pag napasok ko yung top 10 at nag-question and answer na, kaya kong manalo. Matalino ako sumagot eh. Kasi di ba pag pageant, pag napasok ka sa top 10, hindi napapugian yan eh. Patalinuhan na yan eh. So ang goal ko lagi, makapasok ng top 10. Alam ko na, sisiw na lang yan. Ganun ako lagi, mindset ko yan. And then, one of the pageants that di ko lang pageant basta lalaki, na nasalihan ko, nung magre-relinquish ako ng scepter pag lalaki, di ba? Bawa, nanalo ka last year, ikaw magbibigay ng scepter eh. Doon sa bagong title holder. Oo, mag-aabot, oo. Oo. Nung nagpunta ako para maglipat ng scepter, doon sa bagong panalo, nanood ako ng talent portion. Tapos, may nag-talent doon, ang talent niya mag-DJ. Pikon ako. Sabi ko, di naman magaling. Sabi ko, di naman magaling. Mas magaling pa ako. Kasi naisip ko, ganun pala mag-DJ. Pero hindi magaling yung ginawa niya. So, on the way back home, lahat na nadaanan ko na tindahan, ibinomodulate ko yung voice ko. Halimbawa, Aling Nena, Sari-Sari Store. So, naiwan sa akin na parang, ganun pala pag-DJ, dapat modulated and whatnot. So, that dream did not die. Hindi namatay yung pangarap na yan eh. Until many years, nagkaroon na ako ng anak, naging tatay na ako, nagtrabaho ka na. Siguro parang papang EJ, nagigets na to kasi you have to, isasantabi mo yung pangarap mo eh. Kasi may anak ka eh. Uunahin mo yung di ba? So, sinantabi ko yung pangarap ko until I was on my way to work. Call center na ako nun. Voice pa rin, di ba? Nakikinig ako ng diba? Nakikinig ako ng radyo. Usap pa dati yung radyo sa telepono, nakikinig ako. Tapos, napakinggan ko itong nakakatawang babae, si Nicole Yala. Tapos, every night nakikinig ako sa kanya, Tapos, until one night, nung papasok ako ng work, wala na siya. Panggabi siya nun eh. Pang night time siya. Wala na yung pinapakinggan kong DJ. Tapos, in lieu of her time slot, mayroong commercial na naghahanap ng DJ yung istasyon na yon. Kasi si Nicole Yala, nalipat na siya ng daytime. Morning na siya. So, to be frank about it, nagpunta ako ng istasyon, sa Love Radio yun eh. Hindi para mag-apply. Para ma-meet si Nicole Yala, ang dahilan ko lang mag-a-apply ako kunyari. Kasi fan niya ako. So nag-audition ako dahil fan ako ni Nicole Yala. Grabe no? Doon pala talaga no? Ang dami namin na parang 150 plus kami, ganyan. Tapos na-trim down kami sa 5, na-trim down sa 3. Tapos na-trim down 2. 2 kami nakuha. Ang kabatch ko sa Rico Panyero ng Yes FM. Kaming 2 yung Tapos nung nakuha na ako, DJ na ako, ganyan. Kasi pag nag-DJ ka, hindi pa naman sabihin sa magkano sweldo mo. Malaki kita ng call center eh. Nakita ko yung kita ng DJ, parang talaga bagal ko lang ang sweldo ng maliit sweldo ng DJ. Oo, maliit lang starting nung pang. Oo. Hindi naman siya pagpanlalait ha. No ill intention sa statement na to ha. Malaki pa sweldo ng barista ng Starbucks. Talaga? Like, below minimum, minimum siguro, minimum. Agad talaga, minimum. Ganun talaga. So, may anak ka. Di ba? May anak ka, paano yun? Then again, there comes a point in time na this opportunity will knock on my door once. Kasi if I fail, makakabalik ako sa call center eh. Kaya kong balikan yun eh.
Oo. But I'll never be chosen amongst 150 applicants to be a DJ. So I pursued yung the dream. And alam mo, I never looked back kasi it does not get better than that. Like ko sinasabi to sa ating mga nasa mikropono, it will never get better than that we earn money just by saying what's on our minds. Yes, correct. Ano yan? That's a gift. Regalo ng buhay yan na imagine mo lahat naman tayo may laman ng utak tapos ikaw bayad ka para magsalita. Kaya ako never mo ako maririnig na na napapagod ako sa work. Alam mo, sobrang proud ako dyan. Ano yan claim ko yan Dun sa Love Radio, I was there for 12 years. Not more than 10 times akong nag-absent. Oh. So Yes. that means you love your work talaga, Yes. no? Yung 10 beses na yon, kasama na rin yung namatay tatay ko tsaka naoperahan ako. Kung hindi namatay tatay ko tsaka hindi ako naoperahan, baka 3-4 lang ang absent ko. Grabe, no? Passion, Kasi passion. passion mo talaga, and you're enjoying what you're doing, di ba? Yes. Na-enjoy ko siya. It's like parang naglalaro ka lang. Kita naman sa sa tao pag nag-enjoy siya sa work niya. And nakwento nga ni EJ before, dati daw kumakain lang kayo ng Pancit Canton. Tapos Ay, ngayon, oo. ni-interview ka na ni Tony, ni-interview ka ni Luis, nakita ko. Tapos naka-TV ka. Di ba? Grabe yung Yan. Si Papang EJ ang saksing buhay sa lahat ng... Kasi nung time na yon, alam ni Papang EJ yan mahirap buhay. Kahit na DJ na ako. Yung alam mo yung, you go to a mall tour, tapos very glamorous yung event, ikaw yung host, ikaw bida, nakatingin sa'yo lahat, magka-picture. Pag uwi mo ng bahay, Pancit Canton kakainin mo kasi maliit pera Tapos dati, ilang kaming lalaki parang 6 yata tayo, 5 tayo pang Tapos ang laging usapan pag nagluto ng kanton, hindi kami sabay-sabay kakain kasi kulang yung kanton kaya dapat hati-hati kami talaga. Naalala ko bro, nag-start yan si Pang as DJ na siya doon sa Love. Sinasama niya ako sa mga gig niya bro. Nandiyan nanonood ako sa mga gig, sa ibang gig niya. Tapos minsan pag yung maliit pa kasi si baby niya, si Klong, pag may gig din siya, iniiwan din sa amin nung isang friend ko, si Papang JB. So iniiwan niya sa amin si Klong. Sobrang liit pa nun ni Klong. Pero bro EJ, nakitaan nung 'di ba friends kayo ni Papa Jackson before, nakitaan mo na ba siya na malayo ang mararating nitong Papa Jackson na to? Kasi talented siya, 'di ba? Pogi noon. Bro. Nakita ko na talaga yung potential, bro. Si Pajak. Kasi si Pajak, bro, as a friend, matalinong kausap yan si Pajak. Yan ang gusto kong samahan lagi kasi mga words of wisdom niya. Dami ka makukuha, diba? no? Tapos nung nag-start na siya as a DJ, alam ko nung nag-start yan si Papang, ang oras niyan hindi pa yung prime time, di ba Pang? Parang binibigay pa sa yung anong oras ba yun? Yung madaling araw? Meron ako dati, oo. Ganun, sa radyo, ganito yan. Dati ang unang time slot ko, parang 3 to 5 in the afternoon, parang ganun. Bulol ako Stutter ako Bulol ka? Oo, stutter ako. Lalo pag puyat ako, I cannot pronounce words ng eloquently. Bulol talaga ako. Nagpapanggap lang ako So, napikon yung boss ko, ang ginawa, kasi ganyan yung mangyayari pag DJ ka, pag ayaw na sa'yo ng kumpanya, ililipat-lipat ka ng oras. Hanggang mapikon ka, ikaw yung aalis. Nilipat ako ng umaga, nilagay ako ng 4 to 7. Imagine mo, 2 a.m. paalis ka ng bahay. Para pumasok ng 4. Nagmamotor ka lang doon, di ba? Nagmamotor ka lang punta doon, di ba? Nawala siya. Ayun, guys, nawala si Papa Jack. Pero nag-enjoy ba kayo, guys? Nag-enjoy ba kayo? Inaayos pa ni Papa Jack. So, break muna tayo, guys. So, sa mga taga-London dyan, please watch this po. Housemates, ipinatawag ko kayo ngayon sa confession room para sa isang special task. Ano po yun? Sa darating na May 16, 2026, kayo ang mag-host ng isang concert. Concert? Good. Ano kaya yun? Saan po, kuya? Gaganapin ng concert sa Dingwalls, Camden Town, London. Hindi ko alam. Ano po yun, kuya? Anong concert po?
Kayo lang naman na mag-host ng concert sa London ng isa sa pinakasikat na banda sa Pilipinas. Grabe. Concert? Totoo po ba, kuya? Ba't po kami? Ayaw nyo? Siyempre, gusto po. Gusto po, kuya. Tinatanggap nyo ba ang hamon? Opo, sure. Opo. Kayo na pong concert yan. Walang iba kundi ang Orange and Lemons live in London. Orange and Lemons! Grabe sikat yun, bro ah. Ano pa hinihintay ninyo? Magtrabaho na kayo. Invite nyo na ang mga friends nyo. So mga Nurse Squad, ano pang inaantay nyo? We're inviting you to watch Orange and Lemons live in London on May 16, 2026 at Dingwalls, Camden, London. So guys, if you want to buy tickets, we'll post the link on the comment section and use the code NURSE to get £5 off. So kami po ang host dyan. So what are you waiting for? Buy your tickets now and see you there! Ayan. At nagbabalik ang... At nagbabalik ang... Ayan na si... si Pang. Pang. sorry. Okay Sorry, lang, Pang. ayan. Sorry, may tumawag sa akin. Hindi ko alam na pwede ka palang tawagan kahit na Oo. Sana nga ulit tayo. Sana yung naputol. Ay, doon sa yung si Pang, yung sa time slot niya, nag-start siya. yun. Nililipat-lipat ka hanggang mapikon kay ko na lang aalis. So, ginawa sa akin yan. Until ilagay ako sa panggabi. Anong dati oras kasi, yun? 9 p.m. Dati kasi 9 p.m. Siege, pag nilagay ka sa panggabi, wala kang kwentang DJ. Talaga? Akala ko yung paggabi yung main. Hindi, eto yan. Kasi dati, wala pang call center industry noon eh. Walang night industry ang Pilipinas. So, station manager will put you at that time slot kasi kahit hindi ka magaling, you are not going to create damage sa station. Wala naman nakikinig sa'yo eh. Oo, tama. Ganun yan. So, I think yung paglagay sa akin ng panggabi, naging maganda sa akin kasi nung time na nilagay ako panggabi, sabi ko sa boss ko, sir, kung panggabi ako, total, wala naman ako magagawang damage sa reputasyon natin. Pwede ba ako magtanggap ng caller tapos magbigay ng payo? Hiningi ko yan eh. Tapos sabi ng boss ko, sige, bigyan kita ng 3 months. Ba? 3 months lang. 3 months lang. So, 3 months tumakbo yung show. After 3 months, sinibak yung show. Totoo? After 3 months, After 3 months, tinanggal yung show. Kasi nga, nung time na yon, that's why individuality is very important. Kasi sabi ng boss ko, hindi kita pa pwedeng ipagtuloy kasi you are trying to be somebody. Oo. Ang ginagaya ko si Joe Damango noon eh. Okay. Malumanay, full of wisdom, very profound, ganun yung atake ko, very deep. So ginagaya ko siya. Sabi ng boss ko, that will not work for you kasi you are not him. There could only be one Joe Damango. Sabi niya, if you want to continue on this, you have to be yourself. Kung Ilocano ka, at pag galit ka, nag-i-Ilocano ka, bakit di ka mag-Ilocano? Sabi niya, natural ka lang. Yes, bakit mo bibitawan yung identity mo? I give you another 6 months. So okay. yun. No? At tapos it coincided doon sa call center industry. Nagsabay yan eh. Nagsabay yan. And then, ang pinakamagandang part dito is that siguro medyo dorky ako sa pang AJ dahil I started reading books about sociology. Okay. Because social science in the Philippines is so different from abroad, from foreign countries. I don't think we can disagree sa part na to. Isa tayo if not ang pinaka-chismosong lahi sa mundo. Pinoy talaga. Bakit kaya? Diba? Papa Jackson? Diba? Hindi ko alam. We want to be socially aware. Kaya nag-click yung style ko kasi, di ba dati ang radyo, it's called talapihitan, di ba? Yung tuning, iniikot. Kahit hindi ka nakikinig sa akin, hindi mo ako kilala, at nadaanan mo ako,
na may pinapagalitan ako, nakikipag-away ako, titigil ka eh. Oo. Hihinto ka siya. Di ba parang curious ka, ano kayang away dito? Oh, hook In ka. the same di ba? Oo nga, tama. In the same manner na ang Pinoy, pag may barilan, pwede tayo matamaan kasi sinong binabaril? Dudungo pa rin. Even if there's a danger that you could die, sisilip ka sa bintana mo para malaman sinong binabaril. Di ba? Sa Pilipinas lang yung pag may nasagasaan, di ba may traffic, kasi lahat nakatingin pa, mabagal. No. Ganun. So I capitalized on the curiosity of the Filipino. Naintindihan ko na maayos yun. Alam ko na ang Pinoy, they love a story. No, that's why, kaya ako, I am always a storyteller. Storyteller ako. Lagi ako may bit-bit na kwento tungkol sa araw ko. Alam ko hindi ka interesado, but if I can deliver it enough, di ba, that you can relate sa sasabihin ko, alam ko mag-i-stay ka. Alam ko makikinig ka. Alam ko. Di ba kaya sa Pilipinas, ang daming mga motivational speaker na self-proclaimed. Oo. May market tayo dyan. May market tayo dyan. Yung tipong, hindi ka naman tinatanong, may opinion ka sa lahat ng bagay. Di ba? Kaya yun na naging hook, no? Parang, yes. Grabe yung pag-ano mo nun, yung time slot mo na yun, yung 9 yung binigay sa yung 6 months na yun. Yes. Tumagal yun eh. Ng ilang taon, di ba? Grabe pala yung wisdom ni Papa Jackson, no? As in, hindi lang pala inborn. Na-mention mo kanina na pinag-aralan mo yung sociology. So, nag-study ka din pala sa sa mga lahat ng alam mo. I mean, yung mga alam mo. Oo, di ba? Kilala ko, hindi ako nag-aaral ng sociology pero kilala ko si Sigmund Freud. Oo. Diba? Kilala ko siya. Inaral ko yung Maslow's di ba, hierarchy of needs. Alam mo, inaral ko yan yung mga cathexis, anti-cathexis. Alam ko itong mga term na to, maskum ako. Diba? Pinanood ko halos lahat ng speech ni John Maxwell. Mag-aaral ka talaga. You have to, alam mo, nung ako yung manager pa, yan ang number 1 lesson ko sa lahat ng tao ko. Be a student of the game. Aralin mo yung craft mo na para bang ituturo mo siya someday. That's the only way you can get better. Bro, makarelate din tayo niyan, di ba? Oo, ma-apply natin bro sa natin sa Nurse Show, di ba? Grabe. Diba? Sabi ni JC Conrad, Papa Jackson, pinapakinggan ko lang dati si Papa Jack, ngayon may mukha na daw siya sa boses. Wow. Di ba, Pogi, no? Shout out. Marami ka pang maraming nurses dito kasi pang na yung time na nag-experience sila sa Pilipinas, nandun ka sa radyo. Kaya marami silang nabibigla sila ngayon, no? Pinaka-magaling na DJ yan, si Papa Jack. Diba? Siguro bro, nung nagme-meds yung nurse sa Pilipinas ba, hindi siya matapos-tapos kasi ayaw umalis ng station kasi nakinig kay Papa Jack. Ayo bro. Huwag silang gano'ng umamin, baka singilin ko sila ng commission. Pero Papa Jackson, with all this success, with all this wisdom, na-experience mo ba yung self-doubt before? Oh, yeah. Alam mo, that's the misconception of people who give advice eh. Siege siya ka pa bang EJ, My difference, ito yung proud ako sa part na to. Ang difference ko sa ibang nagbibigay ng payo is I don't barge into your life at in-offer ko yung advice ko. I never do that. You have to want to ask for my advice para marinig mo siya. Oo. Kasi ayoko nung, di ba, ang daming chismis sa Pilipinas, nag-offer ako ng opinion. Never kong ginawa yan. Yung mga unsolicited advice, di ba? Unsolicited advice. Wala akong unsolicited advice. I don't do that. The only way that you are going to hear something from me is that you ask for it. Oo. So, yung tanong mo, yung may self-doubt ako, of course, alam mo, mahirap kausap ang sarili, no? Mahirap din payuhan ang sarili. So when I am in trouble with decisions in life, I am humble enough, number 1, to ask for advice. At intentional ako, Hindi ako yung nagdadrama ako sa gilid na, okay, nagpo-propose ako na problema ako. No. Literally, I call my friends. Busy ka ba? Kapi naman tayo, kailangan ko ng payo mo. I am very intentional asking for advice. Hindi ako yung, di ba, normally, sa panahon ngayon,
ang problema ng mga tao ngayon, nagpo-post na madadrama online tapos aantayin nilang payuhan sila sa comment section. Oo. I find that very stupid. That's very stupid. So ako, I ask my friends. I intentional ako dyan. And number 2, yung self-doubt, no, hindi mahirap sa akin mag-sorry. Madali. Halimbawa, may pinayo ako. Turned out it was wrong. Kaya hindi big deal pag nag-sorry ako sa live ko dahil common siya sa akin. It is never a difficult thing for me to apologize if what I gave as an advice turned out to be miscalculated. Naalala ko pang before tinawagan mo ko pang kape tayo, hingi akong advice. Diyos ko, ako mag-advise sa isang Papa Jackson. Di ba? Kaya pala yung show mo, Papa Jackson, no? Yung, sorry, go lang. Ano yun, bro? Go ahead. Yung show niya sa YouTube, puro may nakikinig din tayo, di ba? So, may tumatawag. May mga nurse, madaming ang nurse na tumatawag kay Papa Jackson sa YouTube, di ba? Madaming nurses. So. Pang. Alam mo nakakagulat, Papang, no? I did not know that giving advice. Kasi, alam niyo, for many years, I hated the idea that people only know me because I give advice. Halimbawa, may invite ako sa ABS, sa GMA. Nung nakaraang araw, nag-taping ako sa Net25. For a very long time, I hated the idea that people only need me for advice. I always tell them, can you please make me do something else like hosting, like judging? Lagi na lang advice. I hated it. Parang, iwanan na natin yung advice dun sa show ko. And then I realized, na-own ko na pala yung space na to. No? Parang, ako na yung go-to sa part. Hindi naman sa nagiyabang ka, pero parang, naging staple ka na sa gantong bagay. So, na-embrace ko siya na, kailangan kong i-embrace. Kasi ito na yung identity ko sa, I have to start owning it up eh. Ito na yung identity ko. Okay. Ang question ako pang, dumating ba sa point na parang sa career mo, gusto mo na yung sumuko? Or like, ano yung naging biggest struggle mo bago ka naging successful sa craft mo na yan? Pera. Lahat naman tayo pera. Ay, nawala. May tumawag. Kung sino man po yung tumatawag kay Papa Jackson, mamaya na po yung tao. Okay. So guys, so 'di ba ang galing ng kwento ni Papa Jackson, nakaka-inspire talaga, 'di ba, bro? Wisdom talaga, bro. And na-inspire tayo, bro. Lalo na tayo na nagpa-podcast tayo. Ang dami kong natutunan today. And just a span of 36 minutes, may mga take-away ako from Papa Jackson. While waiting for Papa Jack, guys, comment down below kung saan kayo watching, guys, para alam naman natin kung taga saan yung mga viewers natin today. Shoutout And pala don't sa forget to 200. go, bro. Shout out. Yes, 200 viewers, bro. Maabot ng 200 yung viewers natin all around the world. Mamaya, so, Iman, shout out wala pa si Papa Jackson. Pero, guys, while waiting again, please don't forget to follow and subscribe to the Nurse Show. Andun po kami sa Facebook and YouTube. YouTube po yung namin, yung mga long form videos namin. And itong live na to, this is recorded, so we'll post it soon sa YouTube channel. He's back po. Wait lang. Ayan. Sorry pang, napuputol-putol lang signal ko dito. So, isa sa mga struggle talaga pera. Kasi alam mo, madali naman gawin lahat ng passion sa buhay. Kung may pera ka. Oo. Feeling ko ako, ang dami kong pera ngayon. Baka nagpo-photography ako sa Switzerland. No? London. Pero when it comes to career, ganito yan. I don't think I have ever mentioned this and addressed this ever. Isa sa mga struggle ko are yung mga professionals. The professionals who studied how to understand sadness, depression, happy. Yung mga, di ba? Without naming the profession, sometimes half of them, they're pro. May mga pagkakataon na may mga anti, no? Alam mo, hindi ko na mabilang yung thesis na ako yung pinag-aaralan. Lagi akong subject ng thesis. No, parang lagi, So struggle ko yan kasi ano ba ang technical term ng professional? Pag sinabing professional ako na nagbibigay ng payo, do I get paid giving advice? Then it's my profession.
that makes me professional. Mm. Technically, tama, di ba? Kasi profession ko siya eh. Yeah. But am I really professional in a sense that do I have the pedigree to give advice? Well, kung nag-aral ba ako somewhere, parang ibigay ng payo, the answer is no. Yan Are you lagi kong licensed? No, parang ganun, no? Yes, oo. Kaya ang lagi kong tropa lang ako dito, kaibigan nyo lang ako. Diba, if you want an adulterated, tsaka not sugar-coated advice, I could be the person. Diba, na pwede mong lapitan, no? So, yan ang isa sa mga pinakamalaking struggle ko. I remember, there was a college of dean na may interview sa TV, tapos ako yung topic. Long time ago. Tapos tinawag niyang garbage yung show ko. Oh, big word. Tinawag niyang garbage. And I have no way of, wala akong comeback talaga doon. Ano sabihin mo? Rebut. Din yun. Wala kang rebuttal. Wala akong rebuttal. Di ba? Anong sabi ko? God bless you, ma'am. Di ba? Oh. Di ba? Pero, I just say sometimes that I could probably have been, I have been able to give advice to thousands of people. Libo na ang humingi ng payo sa akin that your number of patients in your entire career will never go half of the people I gave advice to. I am not against the profession. Hindi ako kaaway. I am in your team eh. Yeah. So that's one struggle, no? Struggle ko talaga yan. No? Struggle ko talaga yan. Yung mga yan. Yung part na yan. But, buti na lang talaga, merong kalahati ng community na yan that they say, alam mo, thank you kasi you say the things we want to say without filter. Kasi siyempre professional sila. Meron silang specific term for it, di ba? Alam mo, Siege, may mga judge na tumawag sa akin para off the record, mag-thank you. Pastor, mga kura paroko, just to say thank you. Alam mo, thank you ha. Kasi you say the words we want to say but we couldn't say it because of our profession. No? Filter sila. Oh. Lawyers. Would you imagine lawyer calling my show? I mean, ito yung mga rational na tao sa mundo. Lawyers yan eh. But they ask for advice. So, we are all vulnerable when it comes to emotion. Yeah. Totoo yan. So, yan ang struggle ko, no? I think there's a need for me to constantly prove myself. But I've been giving advice for, say, 25 years. That's number one. Number two, inaasahan nila, pag nagbibigay ka ng payo, perfect ang buhay mo. Para alam mo lahat. Kasi ikaw ang nagbibigay advice eh. Furthest from the truth. No, hindi totoo yan. No? Hindi perfect ang buhay ko. Matino ba love life mo? Ba't Papa Jackson, curious lang ako, Papa Jackson ba? Di ba ikaw nagbibigay ka ng advice and sabi mo nga hindi perfect yung life mo. Pag ikaw naman ang kailangan ng advice, saan ka lumalapit? Ito bro. Friends, yan si EJ. Talaga. Very intentional ako dyan. I really give advice. I ask for advice. Kailan? Tsaka hindi totoo yun na pag nagbibigay ng payo, hindi ka nalulungkot. Dumaan ako dyan. Yung halos ma-hospital ka sa lungkot. Dumaan ako dyan. Tao lang naman tayo. Parang nurse siguro. Kung nurse, bali ba kung nurse, hindi pwede magkasakit, di ba? Tama, so, di ba? Magkasakit yung doctor at nurse. So, paras lang yan. Pero, Papa Jackson, i-grab ko lang yung opportunity na ito na kasi ang dami siguro, ang daming dream na makahingi ng advice sa'yo, Papa Jackson. So, pwede ko ba i-grab yung opportunity na makahingi ng advice from you? Sa abot na makakaya ko. Kasi once in a lifetime opportunity to. So, Papa Jackson, for us mga nasa 30 na single, as single, what's the best relationship advice na you can give for us today? Organic still the best way of meeting people. Organic encounters. So, join a community. Alam mo, minsan nowadays, it's very easy na masubstitute natin yung relationship online than a personal relationship. No? Iba pa rin yung organic eh.
I mean, community, no? Join a community. Join a, say, kung gym community yan, photography community, dance community, so a civic community. Just put yourself out there. There's a line that's my favorite that I always say, no? If you wanna be found, be available. Ang dami ko nakikitang nagreklamo walang jowa, and yet they do not put themselves out there. They're so unwilling to take risks. And a lot of us no longer believe in the goodness of other people. Lagi nating iniisip na, tawag nito na, baka may gawin sa akin masama. Bago tayo maniwalang mabuti ang kapwa, naniniwala tayong masama. Muna sila. Yung mga bagay na yan, ano? If you want relationship, have it organically. And another thing, mostly this caters to women. No? Huwag kayo nagpapaligo online. Huwag kayo nagpapaligo online. Men are naturally hunters. No? We hunt. Lalaki, di ba? Huwag kayong paisip to get na pag piniem kayo araw-araw 5 times a day, feeling nyo effort. Hindi effort yan. Katsipan yan pag sinagot nyo online yan. Di ba? Kaya, a man would fly halfway around the world to be with you pag gusto ka niya. Gagawa niya ng paraan yan. Tama Si yan. EJ, I remember, his wife was in Singapore for a long time. Wala siyang kinakain, nag-iipon siya ng pamasahe papuntang Singapore, mapuntahan lang yung wife niya. You do a lot of things and sacrifices because you love someone. If you like someone, there is always a way. Correct. Grabe. Thank you so much, Yo, Papa. Sabi niya, if you wanna be found, be available. So, bro, alis po na ako, bro. Punta mo na ako sa bro, sa mga... Available na agad? Ikaw naman, bro. May gusto ka bang ipa-advise? Alam ko, lagi kinag-usap ni Papa Jackson. Pero, if may hinging advice kay Papa Jackson, ano ito? Pang, ano naman ma-advise mo, Pang, na sa mga... Wala kang Pang? Nakamute ka yata, Pang EJ? Nakamute ako? Narinig ko siya. Wala, Hello? hindi ko naririnig. Hello, Pang. Hindi mo marinig? No. Rinig mo ako, bro? Meron pa kaming technical problem dito. Narinig ba ako, guys? Pang ganito, Mm. exit ako, balik ako ulit. Sige, Pang. Mabilis lang. Ba't kaya? Grabe yung advice ni Grabing Papa take away mo, Jackson. bro, no? Ang galing ng... Oo. Galing din ng ng question mo doon ng advice kay Pajak. Siyempre, yan sa experience na yan. Yes. Bumalik kay Akala Papa ko ibang Jackson. iingi mong advice. Akala ko very personal eh. Eto na si Papa Jackson ulit. Ikaw, bro. Go, bro. Pang, rinig mo ako, Pang? Dinig na Pang. Yan. Pang, ako naman, Pang, kasi sana maraming makarelate dito. Kasi maraming OFW, di ba? Maraming mga nurses, iba-ibang profession. Anong ma-advise mo sa isang OFW na pumunta dito, tapos yung partner nila nasa Pilipinas? Anong ma-advise mo na para maging matatag ang isang relasyon? Well, ganito, alam mo, isa sa mga, this is really fatal sa relasyon, We categorize fights as relationship ender. No. Pagka OFW o LDR kayo, you always have to remember that fight is just a form of communication. When you fight, you are just simply communicating each other although you disagree. Ang problema ng ibang tao, when they fight, akala nila that there's a potential for the two of you to end the relationship. No. Fight, arguments, diba, are just dialogues of disagreements. It's a form of communication. Fights, disagreements, these are just dialogues of disagreements. It has to be considered as a form of communication. So pag malayo ang jowa mo at nag-aaway kayo, kailangan maalala mo na ang away ninyo, it's a phase. Pag hindi ka na bad trip, hindi na siya bad trip, there has to be this common sense to reach out. Otherwise, di ba? Kasi alam mo, iba kasi pag malapit ka sa bawat isa eh. Sense of touch can substitute everything. Di ba? Unspoken words. Nag-away kayo ni mamang, pwede mo lang siya yakapin. That encompasses everything. Sorry na yun eh. Niyakap po, okay na yun. Wala kang sinabi. Pero kapag malayo kayo, you almost have to verbalize everything. And you have to be willing to verbalize. Hindi na uso yung
kasi ano ako hindi ako vocal Bobo ka. Pag hindi ka vocal. Hindi pa pwedeng pumayag ka mag-OFW yung jowa mo. Tapos sabi mo, hindi kasi ako vocal. Dapat vocal ka. Kasama yan sa aaralin mo. Dahil hindi mo pwedeng, hindi mo siya gagawin dahil magkalayo kayo. O, diba? Grabe. Galing. Ang galing ni Papa Jackson, no? Grabe, I'm blown away. Impromptu. Siguro ang daming gustong advice dyan. Punta na lang kayo sa YouTube page panoorin ni niyo si Papa Papang. Jackson kasi nag-live siya palagi, nag-receive ng call. Every day, every night. Yeah. Mm. Pero grabe, ang bilis ng mag-isang oras na Papa Jackson. Okay lang ba na tayo rapid fire segment, yung parang may question kami tas quick answers lang. Let's go, Para Tito Boy. fun-fun. Come on. Okay. So, Papa Jackson, coffee or tea? T. Tea. Oh, very British. Morning or night? Night. Nights. Love or career? Love. Love. Bang, Radio or podcasting? Sorry, bro. Sige, bro. Tanong mo. Na-delay lang. Radio or podcasting? Podcast. One artist you never get tired listening to? Robbie Williams. Okay. Nice to know. Most overrated thing today? Ang dami. Most overrated thing today, ano ba? Technical, material? Anything. Okay, yung mga drama online. Overrated. Sorry pero I hate people when they post yung away magjowa. And then later on magbabati kayo. Are you the drama? Oo nga. Biggest pet peeve? Parang nasagot mo na ata. Biggest pet peeve? Very petty ito. Pero one of my, personal ko to. Alam mo yung pag tinawagan kita, tapos nag-goodbye na tayo, tapos hindi mo ibababa yung telepono, tapos naririnig ko yung pinag-uusapan nyo. Ayoko kasi nakakarinig na convo ng iba. That's number one. And number two, sa lahat ng ayoko, yung nagpapadala na screenshot. Okay. Ayoko nang ganun yung ipapadala mo yung screenshot nyo na usapan yung ibang tao. Kasi parang, that's intended, di ba? For the two of you. Okay lang sa akin, ikwento mo yung pinag-usapan nyo. Huwag mo ipadala sa akin yung screenshot. Kasi disrespectful sa akin yan. In the same manner, ayoko nakakapanood ng scandal. Kasi it was not intended for me to watch it. Yeah. Oo. Importante pala yung privacy at confidentiality kay Papa Jackson. Amazing. Eto, last two questions, Papa Jackson. Sex or chocolates? Next. Sex, okay. Next, And last sabi ko next. question. Hoy, sabi ko next. Ay, next pala ako sex. Hindi ko sinagot. Sounds, rhyming words kasi. Papa Jackson, dream interview guest po. Dream interview guest. Ako mag-i-interview, ako i-interviewin. Ikaw yung i-interview. Ay, ikaw mag-i-interview. Ako mag-i-interview? If I can pick apart the brain of Neil Tyson deGrasse. Kailan mo yan, bro? Hindi. Ako din. Astrophysicist. Okay. And kung ikaw naman yung interviewin. Oo, kung ikaw naman. Anyone. Hindi ako namimili. You can ask me. Alam ko the nurse show. Pwede naman the nurse show. I'd like to think na I'm a man of the world. Anyone can ask me anything. I can refuse not to answer naman . Okay. Pang, tanong ako paano kung fame, money, or peace? Money. Because with money you can have fame. Mm-hmm. You can also buy a land and have peace. So yes, correct. pera talaga. Pang, one more, Pang. Ano ang gusto mong legacy na maiwan mo? Being a good son. Yes. My first ever relationship sa mundong ito ay pagiging anak. Bago ako naging tatay, bago ako naging jowa, bago ako naging kaibigan, I was a son first. Tama.
Dami talaga pang naantig ngayon sa mga sinasabi mo pa. Siguro bitin talaga ang isang oras dito, bro. As in, bitin. Meron pa tayong 7 minutes. Papa Jackson, eto na lang. Kasi palagi namin tong tinatanong sa podcast namin. What if you could tell something sa younger self mo? What would you tell your younger self? Siguro mga 10 years old or 13-year-old Papa Jackson. Study more. Kasi maaral ako. Maano ako. I have this habit, Sage, that hanggang ngayon I do not go to bed without learning something new every day. Every day. It does not matter kung makalimutan ko bukas. But I have to learn one new detail that meron ako. It doesn't have to be remembered tomorrow. So, kung if I can talk to my younger self, I want to study more. Maaral ako Oo, kilala ko yung mga scientists at mga discoverers nang wala naman nagtatanong sa akin. Kilala ko si Marie Curie, si Alexander Graham Bell. Diba? Kilala ko tong mga to. Kilala ko na si Alfred B. Nobel, ang dahilan kung bakit may Nobel Prize dahil siya nag-invent ng dynamite. Hindi ko alam kung bakit ko sa alam, pero hindi ba? Grabe. I'm dark. Eto naman Papa Jackson, sa aming mga, lalo na kami ni EJ, alam mo naman parang 10 months pa kami sa The Nurse Show. We really love what we're doing. So, ano naman yung advice mo for us? Okay. I learned this from Mami Ali Soto. Si Mama Ali Soto kasi naging friend ko dahil we used to have this show sa GMA dati, the Starbucks now. And she said something really profound na hanggang ngayon dit ko siya. Sabi niya, always do everything out of passion. Because if you are so passionate with what you do, money will become a natural occurrence. Totoo. Kahit ayaw mo nung pera, darating yan. Hi. Mukhang madami-dami ng pera si Papa Jackson. Ayun. Ang ganda na advice. Di ba ganoon naman tayo, bro, no, sa The Nurse? Oo, kasi din naman kami nag-isip ng ng pera. Pero kung dumating, why not? Of course. Meron ka pa bang minamanifest ngayon? Ano pang minamanifest ng isang Papa Jackson? Alam mo, naniniwala ako dyan, yung law of attraction. Naniniwala ako. Minamanifest, siguro sa career, I wanna go to school maybe next year to study film directing. I want to make it a professional part of my pedigree. So gusto ko mag-aral ng film. I understand film. Everyone can operate a camera. But to professionalize it, isa yan. Hindi ko alam kung manifesting ang tawag dyan o dapat ko lang paglaanan ng panahon. When it comes to leisure, may plano kami ni daughter na pumunta sa base camp ng Mount Everest. So, minamanifest ko yan. Pero kung pag-usapan natin yung parang wild dream lang, no? Alam nyo, once upon a time, pinangarap ko magkaroon ng billboard sa EDSA. And I have made that come true 4 or 5 times already. Nakalibang billboard ako sa EDSA, no? Pinangarap ko dati na magkaroon ng pelikula. I have done a short film. Pinangarap ko maging commercial model. 3 commercial na nagawa ko sa TV. So, ngayon, may minamanifest ako na tawag nito. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako mag-manifest ito. Pero inaantay akong kunin ako model ng Nikon camera. Kailangan ang babaw niya. Napaka-materialistic ng dating. Pero yan yung laman ng puso ko ngayon. Inaantay kong kunin nila ako. Kung hindi Nikon, siguro Canon, Sony. Basta maging model. Kung medyo makapakal mukha ko, Hasselblad. Kung hindi Hasselblad, Leica. yung Phase 1 camera. Alam mo ba yung Phase 1 camera? Yes, Pang. The camera that's more expensive than Hasselblad. Yan yung laman ng puso. Ang kapal na mukha ko, di ba? Malay mo, di ba? Malay mo pa. Kasi pag nag-manifest sa Nurse Nation, natutuloy.
Oo. Exactly, di ba? Bukas tatawag na yung ano. Facebook. Tatawag sa'yo. Ayun. Grabe. Thank you so much, Papa Jackson. Ang dami naming natutunan today and I'm sure yung 218 viewers natin pala, ang dami ding na-take away for this episode. Yes. Thank you so much sa pilot episode na to. Grabe. Oo. Bro, Thank may tanong you. gusto ko lang maano kay Padya. Ano pang ang ma-advise mo rin pala sa mga nurses? Nurses na nasa abroad. Malayo sa pamilya. Kasi kami the nurse na show. So anong ma-advise mo sa Alam mo ano to, hindi ko alam kung off tangent itong sasabihin ko or suntok sa buwan ito, but pangarap ko magkaroon ng party list na totoong nasa nurses ang puso. Kasi kawawa, no? Yung nurses in the Philippines are so underpaid na minsan mas malaki pa yung baon ninyo kaysa sa sweldohin ninyo sa Pilipinas. Di ba yung totoong ipaglalaban yung there's a very big pay gap between the doctors and the nurses. Hindi ako passion ng doktor, siyempre kailangan natin sila. But ang laki ng pay gap eh. Baka pwedeng ilapit natin ng konti. Bakit? Para hindi na kayo nag-abroad. Para nandito kayo. Kasi yung talent ninyo, yung skill ninyo, ginagamit nyo sa ibang bansa. Diba? Ang daing may sakit na Pinoy. Ang totoo, hindi naman kayo aalis ng Pilipinas kung bayad kayo na maayos dito eh. That's the main thing. That's the reality of life. So yun ang pangarap. Hindi ko alam, no, ang lalim, no, pasensya ka na bang. Pero pangarap ko yan na magkaroon ng party list na takbo nga kayo. Pasikatin nyo kayo nurse. Gusto ko 1 million followers mo na kami, tapos tatakbo kami. Hindi ako nurse eh. The nurse na show party list. Di ba totoo? Yes, yung totoong nasa inyo yung puso. Correct. Yes. Ang daming naiyak ng mga nurses dito sa message. Sabi ni naiyak daw si Dek nga pala. Okay, before tayo magtapos ng live, Papa Jackson, may tanong dito. Kumusta daw yung love life niyo po? Masaya po ba yung love life niyo po? Pero kasi magandang babae, ang pangalan ay Gandang Kara. Ang laki talaga ng crush. Ang laki talaga ng crush sa akin 'yan. Patay talaga sa iyo, Pang, no? Pag marinig ni Gandang Kara, mapipiko na naman sa akin yun. Sabi ni Rochelle, sunod daw na guest si DJ Kara. Pwede, sabihin ko sa kanya. Thank you. Yes. Ayun. Thank you so much. Nasa Papa Japan siya Jackson, ngayon. Nasa Japan siya. nasa Japan siya. Oo. Thank you so much, Papa Jackson. Saan po namin ikaw makikita? Well, I have this nightly show. Alam niyo naman siguro, The Petty Night, di ba? Petty Night with me. It's a one-man show, di ba? So follow niyo ako sa aking YT and then sa aking Facebook account. It's my real name, John Perle. So yan lang muna. I have lined up some TV shows. I am yet to say yes sa mga, kasi may show kasi na binubuo na part ako. I am yet to say yes kasi nasa edad na ako na hindi ko na kailangan ng attention, yung fame, no? Parang masaya na ako na I own my time, no? So, i-announce ko naman yan in case it happens. Yes, Pang. And hopefully, magkita-kita tayo pag umuwi kami ni Siege ng Pinas, di ba? Yes, please. Or dyan sa UK, makapunta kami ni Daughter. Sure. Agad kami. Ayun. And sa mga nanonood ngayon, guys, please don't forget to subscribe naman sa The Nurse Show po sa YouTube at sa Facebook. Pero yung long form po namin sa YouTube po, guys. So, we'll be very grateful. We have Spotify din. Magiging thankful talaga kami na ngayon, meron pa kaming 4,200 and hopefully mag-grow yung channel namin. Guys. Sabi ni Papa Jack, tulungan nyo kami, guys. Mag 1 million kami sa Facebook. Gagawa kami party list. Tama. Thank you so much, Papa Jackson. And thank Maraming you, everyone. Salamat, Pang. Thank you so much, guys. Pang, thank you. Ingat ka lagi. God bless, Pang. Next time Bye-bye, ulit. guys. Thank you so much. God bless everyone.